Golden Boy, Real Guide to Treasures. Ang ating episode ngayon mga katiyats ay tungkol sa realidad. Masakit na realidad tungkol sa treasure hunting. Ano nga ba ang katotohanan sa treasure hunting? Bago tayo magpatuloy, sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan i-subscribe para palagi kayong updated sa mga bagong uploads natin. At ako'y mag-shoutout sa lahat. Hindi ko na babanggitin ang mga pangalan sa lahat ng ating mga katiyats sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. At kasama na rin ang ating mga katiyats in abroad. Okay mga katiyats, ito ang mapait na katotohanan. Sabi nga, reality bites, nangangagat ang mga katotohanan. Kasi dito sa ating treasure hunting ay palaging maganda ang ating imagination. Pero pagdating sa actual na sa field ay hindi na ganun. Okay, so ito yung episode ko na para malimitahan nyo ang inyong paghukay dahil sa mga gamit nyong mga locators, gadget, scanners, metal detectors at kung ano-ano pa na mga ginagamit nyong detectors natin. Okay, kaya ako ang believe ko sa mga detectors ay 50-50 lang yan. 50 sa ating pagbasa ng mga signs, 50% din sa gamit. Pero mas maganda talaga ang merong detectors, lalo na kapag legit ito. Ang i-recommenda ko sa inyo ay itong Inbinyo ng Nokta Macro kasi makikita nyo ang ilalim ng lupa kung anong hugis ang inyong na-detect. Okay? Kaya kung may time kayo, search nyo ang Inbinyo Pro ng Nokta Macro. Yun yung real shape in a real time. Makikita mo kung anong hugis, triangle ba yung na-detect mo, kung box ba siya. Kaya nga lang mababaw lang yun. Ang ma-detect ng ay hanggang 7 meters ng Inbinyo Pro. Pero yun lang ang tanging scanners na mabibili ngayon sa world market na makikita mo ang itsura ng iyong na-detect. At lahat ng scanners na available ngayon ay color coding lamang. Hindi mo makikita kung ano itsura talaga ng na-detect nyo. Okay? Kaya Inbinyo Pro for small deposit lang kasi mababaw lang siya. Pero kapag gusto niyo yung mga deep penetrating scanners ay yung mga made in Germany. OKM, number 1 yan na brand, followed by Nokta Macro, and then Asoba. Yung tatlo na yan mga magaganda. Ngayon ito mga katietso versus ito. Ngayon nag-scan tayo, ang nakikita natin sa scanners ay ginto ito. Tapos sasabihin ng ating scanner na box. Meron siyang report na box 2 by 3 feet by 2 feet ang kapal. Ang length niya ay 3 feet, 2 feet ang width. So box na talaga yan. Ngayon paghukay natin ay ito yung nakita natin. Bato, at nang basagin natin walang laman, kaya hindi natin natagpuan ito. Kaya bato versus ginto ang katotohanan sa treasure hunting, at hindi yan equal in proportion. Maraming bato, 100% na maraming bato, at meron lamang 1% na dami ng ginto. Kaya 100:1 ang realidad sa treasure hunting. Huwag niyong kalimutan mga katiyets, 100:1. So ibig sabihin maghukay tayo ng 10 amigdat 100 times na mga tunnel at may chance tayo makakuha ng isa. Ngayon
tanong ko sa inyo, ilang ano na ba ang nahukay nyo? Mga ka-TH, ilang tunnel na ba? Kung umabot na yan ng 99, so isang tunnel na lang. May chance na. Ang iba dyan ay baliktad. Sa 1:100 chances ay sa unang hukay pa lamang nila nakakita na sila, kaya baliktad. Pero after sila makahukay ay bumili sila ng mga magagandang gamit kagaya nito, ground penetrating radar, napakaganda niyan. At ngayon yung pera nila na nakuha sa unang pag-treasure hunt pa lamang nakajackpot kagad, binili kagad nila ng mga OKM, tag 3 million yun. So naubos. Ngayon detect sila, treasure hunt ng treasure hunt, at umabot ng 99 ka-project ay wala na silang nakuha kasi nakuha na nila ng una pa. So yan ang mga realidad, mga ka-TH, kasi ang ratio talaga ay 100:1. 100 na losses, 1 winning. Parang kombinasyon din yan sa luto. Ito dito sa ilustrasyon natin, mga ka-TH, ang ground penetrating radar ay nagkamali din yan. Mayroon akong kaibigan sa Cagayan, 180,000 binayad niya sa ganito high-tech na ground penetrating radar, pero nagkamali pa rin. Ang report ng penetrating radar ay mayroong concrete na rectangle. Yun pala ay rectangular na kalat-kalat, random lang na hugis rectangular na mga bato underground, at maraming ganyan sa nature. So ang reading ng ground penetrating radar ay concrete, rectangular, at meron siyang measurement na 3 meters by 6 meters, at ang kapal ay 2 feet, kaya parang flooring siya. Pero nang hukayin namin ay wala, mga bato lang na nakariprap ang nandoon. Kaya magkakamali talaga kahit mga high-tech na gamit sa mga ganyan, kasi unang rason, ang ating lupa sa Pilipinas ay napakaraming minerals. Kahit anong bato dito sa Pilipinas ay may iron content. Kaya kapag napadaan ang scanner sa malaking bato underground na magnetic rock, mineralized rock, ay mabasa yon na pula. At kung pula, ginto ang reading ng scanner. At kahit detector din ang makadaan doon, ay ano din ang detector, mag-iingay siya, magdidetect siya as a metal. Okay, kaya kung makadetect kayo ng metal sa inyong metal detector, hindi kaagad yan ibig sabihin metal na. Pwedeng magnetic rocks, mineralized rock. Ilang beses na akong ganyan, kaya alam ko na kung mag-detect ang detector ko, kung mag-ingay, hindi kaagad yan ginto, hindi din metal. To see is to believe. Hukayin talaga at makita nyo walang metal, puro bato na magnetic. So ganyan, realidad na naman yan sa treasure hunting. Itong nabibili natin sa ating mga kaibigan ng mga maker na company from Turkey, from Germany, from France, from Spain, okay naman ang mga gamit na yan. Ang importante lang diyan sa nagdadala na marunong siyang mag-analyze. I-analyze mo kasi yan ang na-detect. Halimbawa, metal detector nag-ingay at pumapalo yung ganyang needle sa metal. So ano bang ibig sabihin yan? Metal ba kaagad yan o treasure box? So dapat marunong ang naghawak ng metal detector, marunong kumilatis. Pero hindi ka ganyan kaagad kagaling kung hindi ka pa dumaan sa napakaraming
experiences ng mga paghukay. At kapag meron ka ng, sabihin natin mga kahit 20 ka projects, ay magkaroon ka na ng itong wisdom. Alam mo na ang katotohanan, ang realidad. At alam mo na ang types of soil na makita mo, ganito yan, malakas yan, mag-detect yan as gold. Kaya alam mo na. Kaya ako, kung nagpapahukay ako, ay hindi lumalalim ang hukay. Kasi nababasa ko na ang lupa. Kung yung sinasabing mga decoy, yan nga yung magnetic rocks and mineralized rock and some form of crystals. Pati yung yung itong ginagapitan ng gold beans, yung quartz, nagdi-detect yan sa scanner, nagpupula. Okay, kaya ang experience ang the best teacher. Kapag matagal na kayo diyan na larangan, plus meron kang mga kaibigan din na matagal na diyan, alam na nila ang kung business pa, kalakaran tungkol diyan sa treasure hunting. Kaya sa mga baguhan ay hot na hot pa talaga sila, kasi akala nila na kung may gadget ay makakuha ka agad. Okay, meron tinatawag na itong beginner's luck. Totoo yan. Kaya kung bago ka pa lang, ay mas maganda kasi merong ibibigay sa iyo na beginner's luck. Meron ka talagang maswertihan na small stash or itong small deposit. Talagang totoo yung beginner's luck. Kahit sa sugal, kahit sa swertres, sa luto, meron talagang ganyan. Ako noon, medyo nanalo pa ako sa mga swertres palagi nung bago pa lang ako. Pero ngayon talagang hindi na, tumataya pa rin ako, pero hindi na. Kasi nanalo ka na noon. Kasi may kasabihan na opportunity knocks in your door only once. Ang oportunidad ay isang beses lang na kakatok sa pintuan. Kaya pag-anuhin mo ang oportunidad na yan, ay anuhin mo siya. Kung manok pa yan, alagaan mo. Kasi hindi na yan babalik ang oportunidad. Kapag lumipas na, nawawala na. Okay, meron akong ipapakita dito mga katigets na itong resulta ng scan. Kasi ang scanner naman talaga, ito yung isang mapait na realidad sa scanners na atin ngayon tatalakayin. Ang realidad na ito ay hindi naman to negative, kundi ito talaga yung mga nangyayari. Pero sabi ko na sa inyo ay experience the best teacher and practice will makes you perfect. Ang kagamitan na yan ay maganda yan kapag alam mong gumamit. Katulad din yan ng meron kang sports car. Ngayon hindi ka marunong mag-drive ng manual, kasi ang sports car manual naman talaga yan. Ngayon hindi mo nagamit ang sports car mo, so anong silbi? Kung magamit mo naman ay yung takbo mo ay nasa 80 lang kph, 50, 60. So hindi mo nagamit to the max ang features. Katulad din yan sa scanner. Kapag hindi mo pinag-aralan ang scanner mo, hindi mo siya kaibigan, ay masasayang lang siya. Kasi hindi mo nagagamit ang ganyang mga features. Okay, ito OKM Ultra Light. Magandang Germany.
Ito yung ginagaya ng Maria na scanner na made locally dito sa Pilipinas, yung Maria. Kaya mura siya, nasa 120,000. Makakita ka ba ng scanner na 120,000 pesos? Bibili ka ba niyan? Yung aking metal detector nga 120,000 din yun, hindi pa yun scanner. Ang din ang mga totoong scanner sa OKM ay 3 million. From 1 million to 3 million. Sa Asoba, yung Proton ay 800,000. Yung Invenio 700. Sa Nokta Macro. And then merong nagbenta sa iyo 120,000 brand new. Yung binanggit ko na brand kanina. Pero para sa akin, okay na yan. Kahit ganyan lang yan. Kahit hindi siya top of the line. Okay na nga yung yung kahit dowsing lang tsaka pendulum, okay na yan. Sa nagmamaster kasi yan. Mga katiyat, yan ang katotohanan. Meron akong kaibigan na galing sa abroad, bumili siya ng Proton. LB4 pa yon na modelo. Meron din siyang locator na Gold Legend. Meron din siyang deep penetrating radar na Golden Eye from Sweden. Ngayon, nasisira na yata. Binibinta na sa akin, hindi naman ako bibili. Hindi siya nakakuha kasi hindi niya pinapractice. Hindi ko sinisiraan ang mga nagbenta, ang gumagamit. Napakaganda ng mayroong tools, parang sasakyan yan. Kapag mayroong kang motor, madali kang makarating sa pupuntahan mo kaysa maglakad ka o tatakbo. Mayroong kang kotse, hindi ka na mabasaan ng ulan. Kaya ang mga scanner at detector, mga magagandang gamit yan, magagandang inbensyon. Ngayon ang bumili ang hindi nag-aral. Hindi siya nag-aral paano gamitin to the max ang features. Hindi niya minamaster, hindi siya nag-observe, hindi niya kinakalibrate, hindi niya tinitesting sa totoong ground, sa totoong field. Kasi tinitesting ang mga ganyan, ang Asoba o OKM tinitesting doon sa Europe. At ang lupa doon ay kakaiba sa atin. Kaya magkamali dito. Kahit nakalibrate na yan doon sa Europe, yung mga scanner na yan, pagdating sa Pilipinas ay nababaliw siya. Kasi napakaraming minerals dito. Yan na naman, mapait na naman yan ang katotohanan. Ito yung pinaka mahal sa OKM, ang EXP Professional version. German technology. Mga katiyats. Ito OKM EXP 6000 ang brand niyan. Kaya kung kayo makakuha ng giveaway, bili kayo niyan. 50 meters depth ang lalim. Kapag OKM ay parang bumili ka na ng Levi's dyan. Napakaganda. Pero bibili ka ba ng 3 million? Kung ang nahukay mo na giveaway ay 3 million lang, ubusin mo ba yan sa OKM? Yan ang malaking tanong, mga katiyats. At kung bibili kayo ng mga legit detectors sa kaibigan ko doon sa Bourbon Electronica, kay Roniel, tawag lang kayo doon kahit medyo mahal kasi negosyo yon, merong profit. At pwede niyong ibalik sa kanya kapag nasira. Kung doon ka bibili sa mga online lang, wala na. Pag tatawag ka for complaint, hindi na yan sila sasagot. Yang mga, sabihin natin, Amazon, yung Lazada, yung Shopee. Pag nasira ang gamit mo ay hindi mo na makikita yung seller at hindi ka rin sasagutin kahit makita mo pa. Kaya sa legit physical store katulad ng Bourbon,
ay meron kayong masulian yan. Okay, so ito yung isa sa result ng ground penetrating radar. Okay, nilagyan nila ng void space ng chamber, and then naglagay sila ng files of rocks. Ngayon, ang resulta sa ground penetrating radar, ito, nagbasa siya ng anomaly. So meron siyang anomalya dito, itong graph. So malakas ang anomalya dahil hollow siya, chamber, na nilagyan pa nila ng ganito. Ito sa kanyang isang graphics ay makikita na mayroong laman. Ito, nakausbong, pero hindi mo makikita ang itsura. Ganyan lang. Ngayon dito sa color coding, ito yung sinasabi ko. Kapag pula, hindi yan sigurado na ginto. Pero kapag pula, ang basa ng scanner niyan, ginto na yan. Pero ito actually, hindi ito mga ginto. Ito yung mga minerals na nagkalat dito sa palibot ng chamber na yan. At nababasa niya na pula. Itong mga green yan ay ground. Ang something blue is pwedeng tubig or cavity. Or itong aquifer, yung merong tubig na cavity, source of water. Okay, so ito ang medyo positive kung ganito mga ka-TH ang result ng inyong scan. Bakit natin nasabi na medyo positive ito? Kasi tingnan nyo naman yung itsura niyan. Uniform sila na rectangular. Kung nag-iisa lang yan, hindi pa yan positive. Ngayon, rectangular na yan, tatlo, ibig sabihin ay magkatabi sila at pwedeng mga boxes yan. Dalawang maliit, isang malaki. So, ito na graphics, lalo na pag tingnan mo yan ang bottom, marotate kasi yan, makikita yan kung anong kapal. Pero karamihan ng scanner natin dito, lalo na yung mga mura lang, ay ganito lang ang makikita. Walang 3D. Yung OKM, merong 3D yung OKM. Makikita mo ang kapal sa ilalim. So ito, kumpara nyo kanina mga ka-TH, dito, napansin nyo, ay kalat-kalat yung pula. So kung ganyan na kalat-kalat, hindi yan solid. Yan ay kalat-kalat na mineral sa lupa. Ngayon tong dito, nakita nyo yan, no? Ito ay scan ng OKM 3D Metal OKM Fusion Professional Plus. So sa OKM ito, maganda talaga ang OKM. Dito hindi nyo nakikita na may kalat-kalat na ganyan, na pula. Kaya ito, sa tingin ko, positive na ito, na mayroong boxes. Yung testing ng Azuba sa ating mga kaibigan na meron yan, nagbaon sila ng drums, metal yung drums. Ngayon ang nagrehistro sa Azuba ay precious metal siya, ang drums, metal, at kulay pula. Kaya ito, kahit metal lang ito, hindi ito ginto. 80% na yan na man-made yan, yung nakabaon na yan, kasi mga kwadrado sila. May pagka-rectangular. Okay, kumpara natin yan sa yung isa. Papakita ko sa inyo yung isang resulta ng OKM scan na lupa lang. Sandali lang mga ka-TH. So ito yan. Ayan. Yung hawak dyan ng mama, yan yung EXP 6000 OKM from Germany. 3 million ang presyo niyan dito sa Pilipinas.
Kaya bibili pa ba kayo mga katihats ng 3 million kung meron ka na yan na halaga na pera? So parang yung pinto sa Bible na nakakuha yung tao ng ginto, ibinaon niya muli yung ginto, parang ganyan. So ito, nakita niyo mga katihats, pula. So gold yan, pero hindi yan gold, yan ay minerals. And then surrounded siya ng orange at yellow, ibig sabihin merong aura ng minerals. Ang yellow, orange, yan ay ibang klaseng mga minerals. Maliban sa yung pula, yun ang pinaka-metal. Kaya napansin nyo dito, kalat-kalat yung, hindi siya solid, hindi siya square na pula. So ibig sabihin ito, minerals ito. At kahit na mag-report pa dyan ang inyong scanner ng lalim, sabihin natin 5 meters, nagre-report yan 5 meters, and then nagbigay siya ng measurement, sabihin natin 2 by 3 feet. Yan, 2 by 3 feet. So sabihin natin box na yan. Paano magiging box? Sa itsura pa lang yan ay hindi box. Kaya kung ganyan ay wag nyo nang hukayin, kasi wala talagang makukuha. Ngayon, panghuling reality sa treasure hunting, mga katihats, ay itong sign. Okay, halimbawa ito yung lugar. Balikan natin yung kanina. Okay, halimbawa mga katihats, nag-scan kayo sa lugar na ganito at walang kamarka-marka, walang dead old tree, walang creek, walang mga bato na may marka, walang big boulders, walang big shape rock na mayroong mga itsura, at ang nyo lang dala-dala ay history. So kulang yan. Ang history kasi ay pwedeng mga chismis lang yan na mayroong mga Hapon na nagkakampo. Lahat naman ng bundok mayroong Hapon na nagkakampo noong giyera, kasi mga duwag yan, nagtatago yan. Gumagawa sila ng mga lungga katulad ng ISIS. Kung matapang ka, wag kang maghukay ng tunnel, bakbakan na face to face, di ba? Nauubos yung oras mo sa paggawa ng tunnel, ng war tunnel, mamamatay ka naman doon. Kung napansin nyo, ang Hamas ngayon ay nalilibing sa sariling tunnel na ginawa nila. Ganon din ang mga Hapon noon. Yun ang pagkamali nila, dahil sa kaduwagan. Alam natin matapang mga samurai, pero hindi ganyan sa reality. Mga duwag kasi naghuhukay ng tunnel. Bakit ka maghuhukay ng tunnel? Sila Lapu-Lapu hindi gumagawa ng ganyan. Kung gira na, huwag na yung magtatago ka pa doon. Imbis ikaw yung umaatake, ikaw yung gumagawa ng tunnel sa Pilipinas, ihapon ka, dapat doon ka sa Japan gagawa ng tunnel mo. Kaya yun, ginamitan ng flamethrower ng Amerikano, sunog lahat ng Hapon inside the tunnel. Ganon din ang Hamas ngayon, ginagamitan na ng tubig, nalulunod sila inside the tunnel, kaya mali. Ganon din sa treasure hunting, meron tayong mga pagkakamali dahil nakarinig lang tayo kwentong barbero lang, kwento ng lolo na lasinggo. Sabi ng lolo, merong mga Hapon dyan nagbaon, kahit na uminom lang ng tubig sa batis ay nagbaon na. So, ganyan kataba ang istorya, matabang mataba. Kaya pag-detect nyo, ito na yung reality. Pag-detect nyo dito sa lugar na ito na walang marker, ang pinagbasihan nyo ay istorya ng lasinggo na matanda. Hindi lahat ng matanda ay honest, merong mga liars. Okay, kaya ito, pag-detect nyo, nag-scan siya ito. Dahil mineralized soil ang Pilipinas, maghahanap talaga ang scanner ng ma-scan niya na mga minerals or precious minerals underground. Kaya yan, nagrehistro, hukay kaagad kayo, nag-finance kayo, kaya nabutas ang bulsa nyo. Wala talaga, dahil walang marka. 4 yan: history, marka,
Geography, yung itsura ng lugar, dapat meron talagang creek. Sa unahan merong waterfalls, merong source ng tubig. Ganyan, kasi kung dead creek lang, walang source ng tubig, mawawala yung creek na yan. Tutubuan siya ng mga kahoy at hindi mo na makikita ang creek. Kaya dapat merong waterfall sa itaas. And then sa baba niyan, merong creek na hindi ganong malaki pero continuous yung agos ng tubig. Merong mga lalaking bato sa paligid ng creek. So ganyan ang geography. And then tatlo na yan: history, geography, big boulder markers, at ang pang-apat ay ang ating mga kagamitan o ang ating prowess sa treasure hunting. So yung apat na yan yung malaking porsyento na makakuha ka. Ngayon kung history lang ito pinagbasihan natin, meron talagang ma-detect, meron at meron. Tinitesting ko na yan sa bundok, walang mga markers na bundok, dinidetect ko, meron talagang ma-detect. Ang pendulum meron siyang ituturo, ang dowsing meron siyang ituturo, ang detector meron siyang ma-detect, ang scanners meron siyang ma-scan ng mga ganito. Kaya yan, sa pagmamaster yan mga ka-TH. Ngayon ay example ito, dapat meron tayong makikita. Example lang ito, katulad nito, meron tayong makikita na marka talaga ng treasure. O, example lang ito na bato na may marka. Bago tayo, yan talaga ang pinaka-importante. Merong marka na legit, hindi gawa-gawa. At dyan sa lugar na yan, malapit sa marka tayo mag-detect, mag-scan, mag-survey. Sa radius na hanggang sa 30 meters at tinalagyan ng clearance. Kasi ako kung mag-detect ako, 15 meters lang ako. Pinakamalayo na yan na radius galing sa ganito, galing sa sentro. Ito, halimbawa ito yung marker ko, ay ikutin ko yan pag-detect kung saan mag-detect. Kasi diyan lang yan, malapit lang talaga yan. Okay, kaya kung ganito ang lugar, ito lang na lugar ang nakita nyo at walang bato. Halimbawa dito kasi itaas nito nag-detect at hawak mo yung scanner mo, meron talagang ma-scan yan na isang bato na highly mineralized dito or dito sa unahan. Meron talaga yan, hindi yan nawawala. Kaya akala mo treasure kaagad, pero yun pala ay bato na punong-puno, malaking content ng iron or anumang klaseng metals. Pwedeng mga nickel, ganyan, kasi rich in nickel ang Pilipinas. Okay, kaya kung merong present ito, malaking big boulder na merong marka, kahit square, triangle, arrow, mga butas na man-made, mga linya na man-made, ganyan. Pag merong ganyan, malaking porsyento na itong palibot nito ay merong nakatago diyan somewhere sa distansya na pinakamalayo 30 meters radius galing sa central marker niya or tinatawag na fulcrum. Okay, kaya last na advice ko sa inyong mga ka-TH, kapag history lang ay huwag kayong maniwala. Ang dami ng history na nakikinig ako tapos wala pa rin kasi walang marka na totoo. So yung marker talaga na yan, meron din tayong problema sa marker na yan kasi merong ibang treasure hunter na gumagawa ng marka sa bundok para maliligaw at maluloko rin ang mga bagong treasure hunters. Yan na ang pinaka problema natin.
Pero marker plus history plus geography, pagtingin mo sa lugar mayroong creek, hindi talaga magbaon ng hapon ng walang creek. Mayroon talagang creek yan. Kasi pag nawawala yung bato na big boulder, nawawala yung dead old tree na tinanim nila, nandun pa yung creek. Yung geography, yung itsura niyan. Yung mga creek na may kurbada, may letter Y, hugis Y na creek, hugis L, hugis S. Ayan ang mga creek ang paborito nilang paglagyan, mga ka-TH. So napakahaba na ito'y binahagi ko na realidad sa treasure hunting. Kasi yan yung mga na-experience ko personal tungkol dyan. At para makakuha kayo, ay alalahanin nyo yung mga sinasabi ko na marker muna, rigid marker muna. Ang history ay pangatlo na yan. Kasi ang daming mga manluloko rin na mga nagkikwento niyan na mayroon pero wala. Yung katulad ng mga legend ng mga truck na gold bars, ay nako, dito lang sa amin ang daming truck na ibinaon daw sa bundok, kaya tuloy naluloko yung mga pinanser. Okay, so ako magpaalam na, napakahaba na ating video, pero ito yung makabuluhan na video, mga ka-TH. I'll see you on my next uploads dito lamang sa ating channel, The Golden Boy, Real Guide to Treasures. Paalam!